You want it? Okay, I'll give it to you. I'm not gonna do nothing to you. 2602 South Padre, got an armed robbery going down right now. 10 mga maling paghatol na nagawa ng korte. Ang execution ay ang pagsasagawa ng parusang kamatayan sa isang tao bilang kaparusahan sa mabigat na krimen tulad ng pagpatay, terorismo o panggagahasa. Ipinapataw ito sa mga taong napatunayang nagkasala sa mga kasong may pinakamabigat na paglabag sa batas, depende sa legal system ng isang bansa. Ngunit maraming mga magkakaibang opinyon ang natatanggap nito dahil sa ilang mga pagkakamali na nangyayari. Ito ay sapagkat maraming mga tao ang nahatulan ng mali. At sa video na ito ay kikilalanin natin ang 10 mga tao na nasangkot sa wrongful execution. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Jesse Joseph Tafero. Si Jesse Joseph Tafero ay isang Amerikanong nahatulan ng kamatayan at pinatay sa electric chair noong May 4, 1990 sa Florida, USA. Kilala ang kaso niya dahil sa mga alegasyon ng maling paghatol na nagdulot ng maraming tanong tungkol sa hustisya at parusang kamatayan sa Amerika. Noong February 20, 1976, si Tafero ang kanyang kasintahan na si Sonia Sunny Jacobs, ang kanilang 2 anak at ang kaibigan nilang si Walter Rhodes ay naglalakbay sa Florida Turnpike. Pinigil sila ng 2 pulis na sina Officer Philip Black at Trooper Donald Irwin. Sa hindi inaasahang pangyayari ay nabaril at napatay ang 2 pulis. Matapos ang insidente, si Rhodes ang sumuko sa mga pulis at itinuro sina Tafero at Jacobs bilang may kagagawan ng shootout. Pero sa kabila ng pagtanggi ng 2 ay naaresto sila at sinampahan ng kaso. Ang testimonya ni Rhodes na nakipagkasundo sa mga autoridad para mapababa ang kanyang parusa kapalit ng pagtestigo laban kina Tafero at Jacobs ang naging pangunahing ebidensya laban sa 2. Sinabi ni Rhodes na si Tafero ang bumaril sa mga pulis, pero sinabi nina Tafero at Jacobs na si Rhodes mismo ang responsable. Kahit walang direktang ebidensya na nag-uugnay kay Tafero sa pamamaril, siya ay hinatulan ng parusang kamatayan. At noong May 1990 ay isinagawa ang pagpatay kay Tafero sa electric chair. Ngunit nagkaroon ng problema sa proseso. Dahil sa maling gamit ng mga materials ay tumagal ang pagbitay ng 13 minutes at naging masakit at brutal ito para kay Tafero. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malawak na pagbatikos at mga tanong tungkol sa pagiging makatao ng parusang kamatayan. Samantala, ilang taon matapos ang pagbitay kay Tafero ay lumitaw ang mga bagong ebidensya na nagpapakita na maaaring si Rhodes ang tunay na bumaril sa mga pulis. Dahil dito ay pinalaya si Jacobs noong 1992 matapos ang panibagong paglilitis. Sa kasamaang palad, si Tafero ay hindi na nagkaroon ng pagkakataong mabigyan ng hustisya dahil napatawan na siya ng parusang kamatayan. Dahil dito, ang kaso ni Jesse Tafero ay naging isang simbolo ng mga pagkakamali sa justice system, lalo na sa mga kasong may parusang kamatayan. Maraming tao ang naniniwala na siya ay biktima ng maling pagkakakulong at maling pagpatay. Number 2. Carlos De Luna. Si Carlos De Luna ay isang Amerikano na nahatulan ng kamatayan noong 1989 sa Texas dahil sa pagpatay kay Wanda Lopez noong 1983. Si Lopez na isang cashier sa isang gasolinahan sa Corpus Christi, Texas ay sinaksak habang nagtatrabaho at namatay sa lugar. Ngunit maraming tao ang naniniwala na inosente si De Luna at siya ay biktima ng maling paghatol o wrongful execution. Samantala, noong February 4, 1983, habang nagtatrabaho si Wanda Lopez ay tumawag siya sa pulis at sinabing may isang lalaking may dalang kutsilyo sa labas ng gasolinahan. Ilang minuto matapos ang tawag, si Lopez ay pinasok at sinaksak hanggang sa mamatay. Di nagtagal ay nahuli ng pulis si Carlos De Luna na ilang kalsada ang layo mula sa lugar ng krimen. Siya ay agad na inakusahan ng pagpatay kahit walang malinaw na ebidensya na nagtuturo sa kanya bilang salarin. Si De Luna ay galing sa mahirap na pamilya at hindi nakapagtapos ng pag-aaral, kaya hindi siya nagkaroon ng magandang abogado para ipagtanggol ang kanyang sarili. Maraming butas sa investigasyon ng kaso ni De Luna. Una, walang pisikal na ebidensya na nagtuturo kay De Luna. Walang fingerprints, DNA o kahit anong ebidensya mula sa lugar ng krimen na nag-uugnay sa kanya. Pangalawa, ang mga testigo ay nagbigay ng iba't ibang version ng kanilang nakita at hindi malinaw kung si De Luna nga ang nakita nila malapit sa lugar ng krimen.
Ngunit sa kabila ng mga problemang ito ay itinuloy ng mga prosecutors ang kaso laban kay De Luna na nagresulta sa kanyang paghatol. Subalit ipinagtanggol ni De Luna ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabi na hindi siya ang pumatay kay Lopez, kundi isang tao na nagngangalang Carlos Hernandez na kilala sa kanilang lugar at may record ng karahasan. Ayon kay De Luna, si Hernandez ang tunay na may sala ngunit hindi siya pinakinggan ng korte at ng mga pulis. At taon matapos ang pagbitay kay De Luna ay lumitaw ang maraming ebidensya na nagtuturo kay Hernandez bilang tunay na pumatay kay Lopez. May mga tao na nakakakilala kay Hernandez ang nagsabing umamin ito na siya ang pumatay, pero hindi ito nabigyan ng pansin nung inimbestigahan ng kaso. Number 3, Cameron Todd Willingham. Si Cameron Todd Willingham ay isa ding Amerikano na nahatulan ng kamatayan dahil sa sunog na naganap sa kanilang bahay sa Corsicana, Texas noong 1991. Sa trahedyang ito ay namatay ang kanyang 3 anak na sina Amber at ang kambal na sina Carmon at Cameron. Si Willingham ay nakaligtas sa sunog pero hindi niya nailigtas ang kanyang mga anak kung kaya't inakusahan siyang sinadyang sunugin ang kanilang bahay. Kaya naman noong 1992 ay nahatulan siya ng 3 kaso ng pagpatay at pinatawan ng parusang kamatayan. Ang mga ebidensya laban kay Willingham ay nakabatay sa 2 bagay. Una, ang pahayag ng mga investigador ng sunog na nagsasabing may mga palatandaan na sinadya ang sunog. At pangalawa, ang testimonya ng isang kapwa bilanggo na nagsabing umamin si Willingham sa kanya. Subalit maraming tao ang nagduda sa katotohanan ng mga ebidensyang ito at naniniwalang maaaring nagkamali ang hukuman. Isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng kaso ay ang pagsusuri ng mga eksperto sa sunog. Ang tunay na mga investigador ay nagsabing may mga palatandaang sinadya ang sunog tulad ng mga marka ng apoy sa sahig at ang pagkakabasag ng mga bintana. Pero matapos ang maraming taon ay muling sinuri ng mga eksperto ang mga ebidensya. Natuklasan nila na ang mga techniques na ginamit ng mga naunang investigador ay luma at hindi na angkop para magpatunay na arson ang dahilan ng sunog. Lumabas sa bagong pagsusuri na maaring aksidente lang ang sunog. Bukod pa rito, isa pang mahalagang aspeto ng kaso ay ang testimonya ng kapwa bilanggo ni Willingham na si Johnny Webb. Sinabi ni Webb na umamin si Willingham sa kanya na sinadya nito ang sunog. Ngunit makalipas ang ilang taon ay binawi ni Webb ang kanyang sinabi at inamin na pinalabas lang siya ng mga prosecutor kapalit ng ilang benepisyo. Sa ganitong pagkakataon ay naging malinaw na hindi maaasahan ang testimonya ni Webb na isa sa mga pangunahing ebidensya laban kay Willingham. Gayun din noong February 17, 2004, sa kabila ng maraming demand para muling suriin ang kaso, si Willingham ay pinatay sa pamamagitan ng lethal injection. Pero ilang buwan bago siya bitayin ay isang kilalang eksperto hinggil sa sunog na si Dr. Gerald Hurst ang nagbigay ng ulat na nagsasabing mali ang naging pagsusuri ng mga investigador at maaaring walang kinalaman si Willingham sa sunog. Number 4, George Stinney Jr. Si George Stinney Jr. ay isang 14 years old na African-American na naging biktima ng isang kilalang maling pagkabitay sa United States noong 1944. Inakusahan siya ng pagpatay sa 2 batang babae na sina Betty June Biniker, 11 years old, at Mary Emma Thames na isa namang 7 years old sa isang maliit na bayan sa Alcolu, South Carolina. Natagpuan ng mga batang babae na patay malapit sa isang kanal at sila ay binugbog sa ulo na naging dahilan ng kanilang pagkamatay. Dahil sa kanyang murang edad at sa pagiging African-American, si Stinney ang mabilis na itinurong suspect. Matapos ang interrogation ng mga pulis ay sinabi nilang umamin siya sa krimen. Ngunit walang abogado o magulang na kasama noong siya ay tinanong. Wala ring sapat na ebidensya na magpapatunay sa kanyang sinasabing pag-amin. Maraming naniniwala na pinilit lang si Stinney na umamin dahil sa takot at hindi niya lubos na naintindihan ang sitwasyon. Kaugnay nito, ang paglilitis kay Stinney ay napakabilis. Isinagawa ito noong April 24, 1944 at tumagal lamang ng 2 oras. Walang maayos na depensa na naipakita ang kanyang abogado at matapos ang deliberation ng judge na tumagal lamang ng 10 minutes ay napagpasyahan agad na siya ay guilty. Dahil dito ay ipinataw sa kanya ang parusang kamatayan sa pamamagitan ng electric chair. Mula sa oras ng kanyang pagkakaaresto hanggang sa araw ng kanyang pagkamatay ay lumipas lamang ang 83 days.
At noong June 16, 1944, si George Stinney Jr. ay binitay sa electric chair sa Central Correctional Institution sa Columbia, South Carolina. Siya ang pinakabatang tao na binigyan ng parusang kamatayan noong 20th century sa United States. Pero dahil sa kanyang maliit na pangangatawan ay kinailangan pang maglagay ng aklat sa ilalim ng kanyang katawan para maayos siyang mailagay sa electric chair. Ang eksenang ito ay nagdulot ng malalim na sakit at pag-aalala sa maraming tao at ito ay naging simbolo ng mga pagkukulang ng justice system sa bansa. Number 5. Lena Baker. Si Lena Baker ay isang African-American na ipinanganak noong June 8, 1900 sa Cuthbert, Georgia. Noong 1945 siya ay binitay sa electric chair matapos siyang maparatangan ng pagpatay sa kanyang amo na si Ernest Knight na isang puting lalaki. Ang kaso niya ay isang kilalang halimbawa ng maling pagbitay, lalo na sa konteksto ng racism at kawalan ng katarungan sa mga taong may kakaibang kulay noong panahong iyon. Si Lena ay nagtatrabaho bilang tagapaglinis para kay Ernest Knight. Kilala si Knight bilang mapang-abuso at madalas na lasing. Puwersahan niyang pinapasunod si Lena sa mga kagustuhan niya kahit laban ito sa kalooban ng babae. At noong 1944 ay nagkaroon ng insidente kung saan pinagbantaan ni Knight ang buhay ni Lena. Ayon kay Lena, ginawa niya lang ito bilang self-defense ngunit hindi ito tinanggap ng korte. Ang paglilitis kay Lena ay mabilis na natapos sa loob lamang ng isang araw. Hindi pinansin ng judge na pawang mga puting lalaki ang depensa niyang ginawa niya ito para ipagtanggol ang sarili. Dahil dito ay nahatulan siya ng parusang kamatayan sa electric chair. Noong panahon iyon ay umiiral pa ang malalim na pagkakahiwalay ng mga puti at itim at madalas hindi pantay ang pagtingin ng batas sa mga African American. Si Lena Baker ang naging kauna-unahang babaeng African American na binitay sa electric chair sa Georgia. Kaugnay nito noong April 1945, si Lena ay pinarusahan sa electric chair. Bago siya mamatay ay sinabi niya, "Ginawa ko ito para ipagtanggol ang sarili ko. Hindi ko gustong mamatay pero wala akong magagawa. Ibinibigay ko na ang lahat sa Diyos." Ang kanyang mga huling salita ay nagpapakita ng kawalan ng hustisya at kalungkutan na kanyang dinanas. Matapos ang halos 60 years, noong 2005 ay kinilala ng Georgia Board of Pardons and Paroles na si Lena Baker ay biktima ng maling hatol. Binigyan siya ng posthumous pardon na nangangahulugang inamin ng gobyerno na hindi naging patas ang paglilitis sa kanya. Number 6. Timothy John Evans. Si Timothy John Evans ay isang simpleng manggagawa mula sa Wales na naging biktima ng isa sa pinakasikat na kaso ng maling pagbibitay sa kasaysayan ng United Kingdom. Ipinanganak siya noong November 20, 1924 sa Merthyr Tydfil, Wales. Si Evans ay lumipat sa London at namuhay kasama ang kanyang asawang si Beryl at anak na si Geraldine sa isang apartment sa 10 Rillington Place, Notting Hill. Hindi nila alam na ang kanilang kapitbahay na si John Christie ay isang serial killer na may malaking papel sa trahedyang kanilang hinarap. Samantala noong November 1949 ay natagpuan ang mga bangkay ni Beryl at Geraldine Evans sa kanilang apartment. Pareho silang pinatay sa pamamagitan ng pag-strangle. Dahil si Evans ang pangunahing suspect, siya ay inaresto at sinampahan ng kasong pagpatay. Sa una ay itinuro ni Evans si John Christie bilang suspect, ngunit kalaunan ay umamin siya sa krimen. Bagamat lumalabas na ang kanyang pag-amin ay nakuha sa ilalim ng matinding pressure mula sa mga pulis. Marami ring naniniwala na si Evans ay pinilit umamin sa isang krimen na hindi niya ginawa. Sa kabila ng kakulangan ng ebidensya at ang kaduda-dudang pagkatao ni Christie, ay mabilis na napatunayan na si Evans ang nagkasala sa pagpatay sa kanyang anak na si Geraldine. Hinatulan din siya ng kamatayan noong March 9, 1950 sa Pentonville Prison. Subalit 3 taon matapos ang kanyang pagbibitay ay natuklasan na si John Christie ay hindi lamang suspect kundi siya rin ang totoong pumatay kay Beryl. Natagpuan din ang mga katawan ng iba pang mga biktima sa parehong bahay na tinitirhan ni Evans at Christie. Sa kanyang pag-amin ay sinabi ni Christie na siya ang pumatay kay Beryl, na siyang nagpapatunay na walang kasalanan si Evans mula sa simula. Dahil dito ay muling binuksan ang kaso ni Evans at isinailalim sa masusing pagsusuri. Kaugnay nito, noong 1966 ay inilabas ang Brabin Report na isang official report na nagsasabi na malamang ay hindi si Evans ang pumatay sa kanyang anak na si Geraldine. Bagamat ang ulat na ito ay nagpatibay ng paniniwalang inosente si Evans, ay hindi agad na ibalik ang kanyang pangalan.
Makalipas ang ilang dekada, noong 2004 ay opisyal na binawi ng korte ang hatol laban kay Evans at opisyal siyang kinilala bilang biktima ng isang maling hatol. Number 7. Derek Bentley. Ang kwento ni Derek Bentley ay isang kilalang kaso ng maling hatol at pagkakabitay sa United Kingdom. Ipinanganak siya noong June 30, 1933 sa isang mahirap na pamilya sa Croydon, South London. Bata pa lang ay nagkaroon na siya ng mga serious health problems. Naaksidente siya at nagkaroon ng brain damage, kaya naging mabagal ang kanyang pag-iisip at paglaki. Sa edad na 19, ang kanyang IQ ay mas mababa kaysa normal, na para siyang may isip ng isang bata. Samantala, noong gabi ng November 2, 1952, si Bentley at ang 16 years old na si Christopher Craig ay nagtangkang magnakaw sa isang butika. Napansin sila ng mga tao sa paligid kaya tumawag ang mga ito ng mga pulis. Nang dumating ang mga pulis, sina Bentley at Craig ay umakyat sa bubong ng gusali upang subukang tumakas. Habang hinuhuli si Craig ni Police Constable Sidney Miles, ay biglang nagpaputok ng baril si Craig at napatay si PC Miles. Bago mangyari ang pagbaril, ayon sa ilang saksi, ay narinig na sinabi ni Bentley ang "Let him have it, Chris." Hindi rin malinaw kung ang ibig sabihin nito ay utos na barilin ng pulis o utos na ibigay ang baril. Ngunit itinuring ng korte na ito ay isang utos para pumatay. Subalit dahil si Craig ay menor de edad, ay hindi siya maaaring hatulan ng kamatayan at siya ay nakulong ng 10 years. Si Bentley naman, kahit hindi siya ang bumaril, ay napatunayang may kasalanan sa murder at hinatulan ng kamatayan. Hindi isinama ng korte ang kanyang mental condition bilang depensa at hindi rin kinilala na si Craig ang tunay na responsable sa pamamaril. Kaugnay nito ay maraming tao ang umalma sa desisyong ito. Maraming grupo ang nagdemand upang hilingin na huwag bitayin si Bentley at libo-libo ang pumirma sa petisyon upang patawarin siya. Sa kabila ng mga protesta ay nanatiling matigas ang korte at binitay si Bentley noong January 28, 1953 sa Wandsworth Prison. Ang kanyang pagkakabitay ay nagdulot ng matinding galit at pagtutol mula sa publiko na naging sanhi ng mas malalim na talakayan tungkol sa parusang kamatayan sa United Kingdom. At noong 1965 ay tuluyang tinanggal ang parusang kamatayan sa bansa matapos maipasa ang Murder o Abolition of Death Penalty Act. Ngunit noong 1993 ay binuksan muli ang kanyang kaso at noong 1998 sa wakas ay pinawalang sala siya ng Court of Appeal. Number 8. Ruben Cantu. Si Ruben Cantu ay isang binata mula sa Texas na pinatawan ng parusang kamatayan noong 1993. Siya ay 17 years old nang maganap ang krimen noong 1984. Ngunit hinatulan siya ng kamatayan matapos siyang mag 18 years old. Maraming tao ang naniniwala na siya ay inosente at biktima ng maling paghatol na nagdulot ng mga tanong tungkol sa ustisya sa Amerika, lalo na sa mga kaso ng parusang kamatayan. Samantala, ang krimen ay nangyari sa San Antonio, Texas, kung saan sina Pedro Gomez at Juan Moreno ay binaril habang nagbabantay ng isang bahay. Si Gomez ay namatay samantalang si Moreno ay nakaligtas kahit sugatan. Sa simula ay sinabi ni Moreno na hindi niya nakita ang muka ng bumaril at hindi niya makikilala kung sino ito. Ngunit makalipas ang ilang buwan, sa ilalim ng pressure mula sa mga pulis, ay sinabi ni Moreno na si Ruben Cantu ang bumaril kahit na wala siyang tiyak na ebidensya. Gayun din naman ang hatol kay Cantu ay halos nakabase lamang sa salaysay ni Juan Moreno. Kalaunan ay inamin ni Moreno na pinilit siya ng mga pulis na ituro si Cantu kahit hindi siya sigurado. Walang pisikal na ebidensya na mag-uugnay kay Cantu sa krimen, gaya ng mga fingerprint o baril. Sa kabila nito ay hinatulan pa rin siya ng kamatayan at noong 1993 ay ipinatupad ang parusang ito. Subalit pagkalipas ng ilang taon ay lumabas ang mga duda tungkol sa kaso ni Cantu. Ang kaibigan niyang si David Garza na inakusahan din ngunit hindi nahatulan ay nagsabi na wala si Cantu sa lugar ng krimen nang mangyari ang pamamaril. May iba pang mga witness na nagsabing hindi si Cantu ang bumaril. Kaya noong 2005, 12 years matapos ang pagbitay kay Cantu, ay muling lumabas si Juan Moreno at sinabing hindi talaga si Cantu ang pumatay kay Pedro Gomez. Ayon kay Moreno ay natakot siya sa mga pulis kaya napilitan siyang magsinungaling. Dahil sa mga bagong pahayag na ito ay marami ang nagduda sa hustisya ng hatol kay Cantu. Naniniwala ang marami na siya ay biktima ng maling hatol at maling pagbitay. Number 9. Colin Campbell Ross. Si Colin Campbell Ross ay isang lalaking Australian na ibinitay noong April 24, 1922
matapos siyang mapagbintangan ng pagpatay sa 12 years old na si Alma Tirchke. Samantala, noong December 30, 1921 ay natagpuan ang katawan ni Alma sa isang makitid na daanan sa Melbourne na tinatawag na Gun Alley. Siya ay pinatay at pinaghinalaang ginahasa. Dahil sa takot at galit ng publiko ay mabilis na kumilos ang mga pulis upang hanapin ang salarin. Agad na napagbintangan si Colin Campbell Ross na isang may-ari ng maliit na tindahan ng alak na malapit sa lugar ng krimen. Kaugnay nito, ang ebidensya laban kay Ross ay mahina at kaduda-duda. May isang witness na nagsabing narinig niya si Ross na umaamin sa krimen, pero ang kanyang mga pahayag ay hindi tiyak at nagbago-bago. Ginamit din laban kay Ross ang ebidensya ng buhok na natagpuan sa lugar ng krimen at sa kanyang kumot. Subalit noong panahong iyon ay hindi pa tiyak o maaasahan ng forensic science kung kaya't hindi ito sapat na patunay para idiin si Ross. Ngunit kahit nakulang ang ebidensya ay nahatulan pa rin si Ross ng kamatayan at binitay noong 1922. Maraming naniniwala na siya ay inosente, kabilang na ang kanyang pamilya, ngunit dahil sa mabilis na paglilitis at panggigipit mula sa publiko ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na muling suriin ang kaso bago siya binitay. Pagkalipas ng halos 80 years ay siniyasat muli ang kaso ni Ross. Noong 1998 ay isang mananaliksik na nagngangalang Kevin Morgan ang nakahanap ng bagong ebidensya na nagpapakita ng mga pagkakamali sa naunang pagsusuri. Lumabas sa pagsusuri ni Morgan na ang ebidensya ng buhok na ginamit laban kay Ross ay hindi maaasahan. Bukod dito, ang mga witness laban sa kanya ay napatunayang hindi totoo at hindi mapagkakatiwalaan. At noong 2006 ay muling sinuri ng Attorney General ng Estado ng Victoria ang kaso. Noong Mayo 27, 2008 ay opisyal na pinawalang sala si Colin Campbell Ross. Number 10, Joe Arridy. Si Joe Arridy ay ipinanganak noong 1915 sa Pueblo, Colorado at naging biktima ng isang malungkot na kaso ng maling pagbitay sa United States. Ipinanganak siya sa isang pamilyang immigrant mula sa Syria at mayroong intellectual disability. Ang kanyang IQ ay napakababa kaya hirap siyang umintindi ng mga pangyayari sa paligid at hindi siya makapag-isip ng maayos para ipagtanggol ang sarili. Samantala noong 1936 ay nangyari ang isang malagim na krimen sa Pueblo, Colorado. Napatay ang isang 15 years old na batang babae na si Dorothy Drain at malubhang nasugatan ng kanyang nakababatang kapatid na si Barbara. Dahil dito ay naging usap-usapan sa buong bayan ng krimen. Ilang araw pagkatapos ng insidente ay nahuli si Joe Arridy sa Wyoming na malayo sa lugar ng krimen habang naglalakad malapit sa gilid ng tren. At kahit walang ebidensya laban sa kanya ay inaresto siya ng mga pulis at inakusahan ng pagpatay. Subalit dahil sa kanyang mental condition ay hindi lubos na nauunawaan ni Arridy ang mga paratang laban sa kanya. Pinilit din siya ng mga pulis na umamin sa krimen kahit na halatang wala siyang alam tungkol dito. Ginamit ng mga autoridad ang kanyang statement bilang ebidensya para siya ay litisin kahit wala namang pisikal na ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa krimen. Bukod kay Arridy ay nahuli rin ng isang lalaking nagngangalang Frank Aguilar. Si Aguilar ay umamin na siya ang may sala sa pagpatay at may mga ebidensyang nagpapatunay na siya nga ang gumawa ng krimen. Ngunit sa kabila nito ay iginigiit pa rin ng mga autoridad na kasabwat ni Aguilar si Arridy. Kaugnay nito, si Arridy ay nahatulan ng kamatayan at dinala sa Colorado State Penitentiary. Sa loob ng kulungan, si Arridy ay tila walang kamalay-malay sa bigat ng kanyang sitwasyon. At noong January 6, 1939, si Joe Arridy ay binitay sa electric chair. Kahit na marami ang nagdemand upang pigilan ang kanyang pagkamatay, ay natuloy pa rin ito. Noong 2011, 70 years matapos ang kanyang kamatayan, ay binigyan si Joe Arridy ng posthumous pardon ng governor ng Colorado na si Bill Ritter.